Isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat niyan, mga kapatid na minamahal at nagpupuri tayo sa Panginoon sa isa na namang panahon na tayo'y makapakinig at makatanggap na mga bagay na nagmumula sa Diyos, mula sa Kanyang salita. At dalangin natin na tayo tunay ngang pagpalain. Tayo muna'y manalangin. Aming makapangyarihang Diyos, aming kinikilala ang inyong kapangyarihan, ang inyong biyaya. Dalangin namin na gawin niyong makabuluhan ang aming panahon, hugasan niyo ang aming pag-iisip, ang aming damdamin, ang aming buong pagkatao sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak na si Kristo. Sa lahat ng bagay na marumi, bagay na hindi tama, bagay na walang kabuluhan, na sa inyong biyaya ay inyo kaming patawarin sa lahat ng bagay na kami ay nagkakasala. Gawin niyo ang inyong banal at malinis na salita na papasok sa aming buhay upang kami ay inyong pagpalain, upang kami ay inyong linisin, upang kami ay inyong turuan. Samahan niyo kami sa bawat bagay, bawat katotohanan naming gagawin, pag-aralan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, ating ipagpatuloy ang ating mga pag-aaral sa libro o sa aklat ng Juan. Sa nakalipas na pag-aaral, ating tinalakay ang chapter 4, no? Pang 15 mensahe. Nandito na tayo sa pang 16, the 16th message, if I am not wrong. No? Tingnan nga natin ulit. So, sa katapusan ay nandoon tayo sa tingnan natin. Sandali. 14, 15, 16. Oh, 17 na pala. Pang 17 na tayo. Nagkamali ako sa 16. Pang 17 na tayo na mensahe. At marami-rami na rin ang ating natalakay sa 1 John. Chapter 4. Sa nakalipas, pinalakay natin 1 hanggang 3. At tinignan natin ang mga bakay sa sinasabing pagsusubok ng mga espiritu. Ibig sabihin, pagsusubok ng mga aral, ng mga panauhin na mga taong nangangaral, mga taong nagtuturo, mga iglesia, mga simbahan, o mga bagay natin, mga pinapakinggan, kung tama ba o hindi. At nakikita natin ang pahayag ni Juan. Ngayon, tingnan natin ang 4 hanggang 6, 3 bersikulo lamang. At ating pag-aralan ang mga anak ng Diyos laban sa mga kalaban ng Diyos sa sanlibutan. Ulitin natin. Ang mga anak ng Diyos laban sa mga kalaban o kaaway ng Diyos dito sa sanlibutan. Ito ang paksa ni Apostol Juan dito sa 4 hanggang 6. Matapos niya binanggit ang pagsusubok sa mga espiritu, itinuloy niya ang pagtalakay sa Antikristo o yung mga kalaban ng Diyos at kalaban ng mga anak ng Diyos. At kasama niyan ay ipinahayag ni Juan ano-ano ang mga katangian ng mga anak ng Diyos. O tayo na nagsasabi ng mga anak ng Diyos. Tingnan natin sila. Sila muna. Hindi muna tayo diretso. At gawin na lang nating application para sa atin. No? So, ang mga anak ng Diyos laban sa mga kalaban ng Diyos sa sanlibutan. At ang katapusang bersikulo, tingnan natin ang mga talata pala. Basahin muna natin. Ito ang sabi ng 1 Juan 4, 4 hanggang 6. Kayo ay sa Diyos, mga maliliit na mga anak, at
daig na ninyo sila, dahil siya na nasa inyo ay lalong dakila kaysa kanya na nasa sanlibutan. Sila ay sa sanlibutan. Kaya nga nagsasalita sila tungkol sa sanlibutan at pinakikinggan sila ng sanlibutan. Sa 6. Tayo ay sa Diyos. Siya na nakakikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Siya na hindi naman sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa ganito natin mga lalaman ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Spirit of truth and spirit of error. Yun ang pagbanggit ni Apostol Juan. Tingnan natin una ang mga sino itong kalaban, kasi sinabi natin ang mga anak ng Diyos laban sa mga kaaway o kalaban ng Diyos sa sanlibutan. Una man nating tingnan, sino pala itong mga kalaban ng Diyos o kaaway ng Diyos sa sanlibutan? Ayon sa pahayag ni Apostol Juan. Ang ibig sabihin, kasi ang konteksto sa versikulo 3 nagsasabi, iniwanan niya ang Antikristo. Ito yaong Antikristo na tungkol dito ay nangarinig na ninyo sa darating. At ngayon ay naririto na sa sanlibutan. Yan ang katapusang talata o bersikulo na binanggit ni Juan. Ibig sabihin sa sunod na talata o bersikulo, ganun din ang ibig niyang sabihin. Kaya ang mga kaaway dito at kalaban ay ang mga Antikristo. Ang mga kalaban ni Kristo, ibig sabihin. Si Juan ay parang gumawa lang ng salitang specific ba? Antikristo. Pero ang ibig sabihin kasi ng Antikristo ay, ito ang sinabi niya, mga Antikristo. Dalawa kasi ang Antikristo sa Biblia. Mayroon yung Antikristo na iisang persona na darating sa hindi natin alam. At si Apostol Juan naman ay bumanggit ng mga Antikristo. Specific siya sa salita pero generic din yan. Ibig sabihin mga kalaban ni Kristo. Ang ibig sabihin niya ni Pablo ay mga kaaway ng cross ni Kristo. So marami sila. Marami itong mga Antikristo, no? Na sumasalungat. Mga lahat na sumasalungat na pangkat o grupo at katuruan, no? Ay mga Antikristo hanggang ngayon. Iba't ibang mga relihiyon na mga Antikristo, kaya ang Iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas. Iglesia daw ni Kristo, pero salungat naman ang kanyang mga aral kay Kristo. May mga Iglesia ng Mormon, nagsasabing sa Diyos sila. Pero maraming bagay tungkol kay Kristo na mali ang kanilang mga aral. Mga Antikristo sila, marami. Mga relihiyon na hindi Kristiyano, no? Ang Budismo, ang Shintoismo, mayroong mga Hinduismo. Ang daming relihiyon sa mundo na hindi Kristiyano ay mga Antikristo sila. Meron ding mga paniniwala na hindi relihiyon kung tulad ng komunismo. Lahat ay mga Antikristo. Alam ba ninyo sa komunismo, sa communism, ang una-unang tinatawag nilang 10 communist tenets na aral, walang Diyos. Yun ang number 1. There is no God. Tingnan ninyo. Yun ba ay hindi Antikristo na hindi nga kilikilala ang Diyos? Yun. Ayon kay Apostol Pablo sa Pilipos 3:18 hanggang 19, ang mga Antikristo ay mga kaaway ng cross ni Kristo. Sila ay tinatawag ni Pablo na ang kahihinatnan nila, ang papuntahan nila ay pagkawasak. Ang kanilang dinidiyos ay tiyan o mahilig sa kain. Ang kanilang kapurihan ay kahihiyan, nakakatakot. Ang kanilang pag-iisip ay lupa, makasanlibutan. Ganun. Ngunit sa Biblia may tinatawag talagang the Antichrist, ang Antikristo na yon ay binanggit ni Pablo sa pangalawang Tesalonica 2, 1 hanggang 12. At hindi natin alam kung kailan at sino. Ngunit ang Biblia nagsasabi na may isang pangulo ng sanlibutan na maghahari at hindi natin alam kung ano katagal
Ngunit ang Biblia nagsasabi, sisirain din siya, wawasakin siya ng Kristo, ng Diyos, sapagkat hindi maaring ang Kristo at ang Panginoon ay kalabanin ng kahit sino na siya ay maghahari. Hindi. Ang Diyos ang hari at siya ang patuloy na maging hari hanggang sa walang katapusan. Ngayon, tingnan na natin itong mga katangian ng mga anak ng Diyos. Nung nalaman na natin ang kaaway, kalaban ng Diyos, na taliwas sa mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga antikristo, ang mga kalaban ng Ebanghelyo. Tingnan natin ang mga katangian ayon kay Juan na mga anak ng Diyos taliwas sa mga kalaban ng Diyos. So, taliwas ngayon sa mga negatibo. Positibo tayo ang mga katangian ng anak ng Diyos o mga anak ng mga katangian natin ayon sa Biblia ng mga anak ng Diyos. Una, sinabi ni Juan na sila ay mga pag-aari ng Diyos. Ang salita ni Juan na ginamit sa 4 at 6 ay, kayo ay sa Diyos. O di ba? Pag-aari ng Diyos. You are of God. Yun ang salita sa English na sinasabi ni Juan, no? Ye are of God. Mga pag-aari kayo. Ang salita ay, kayo ay sa Diyos. Sa 6 naman, tayo ay sa Diyos. Ang una, kayo ay sa Diyos. Si Juan ay nagbabanggit sila. Kayo dyan, kayong mga iglesia, kayo ay sa Diyos. Ngayon sa 6, binanggit niya, sinama niya ang kanyang sarili, tayo ay sa Diyos. So, exclusive sa simula, sila lang. Pero dito, inclusive na sinabi niya. Kasama ako at kayo, tayo ay sa Diyos. So, ang mga anak ng Diyos ay pag-aari ng Diyos. At ang mga pag-aari ng Diyos ayon sa Biblia ay may mga tatak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos na pag-aari ng Diyos, tinatakan niya. May tatak. Alam ba ninyo ang tatak ng mga anak ng Diyos? Ang banal na Espiritu. Siya ang tatak. Siya ang sinabi ni Pablo sa Episo 13, 1:13 hanggang 14. Nasa versikulo 4 dito sa 1 Juan 4:4, nagsasabi na ang nasa inyo ay mas makapangyarihan, mas dakila kaysa na siya na nasa sanlibutan. Ibig sabihin yun, ang banal na Espiritu na nakatira sa mga tao na pag-aari ng Diyos, siya ay nakatira, siya ay nananahan, at siya ay mas makapangyarihan na nananahan sa inyo kaysa nasa sanlibutan na kapangyarihan. Ibig sabihin, ang tatak, sabi ni Pablo sa 1:13 ng Episo, nung kayo'y nakarinig ng Ebanghelyo, tinanggap niyo, pinatawad kayo ng kasalanan, kayo ay sumampalataya sa Kanya. Ano nangyari? Kayo'y tinatakan ng banal na Espiritu. Ang tatak ay pag-aari. Kaya yung mga tatak, di ba? Tatakan daw ang kalabaw, may mga bahay tatakan. Ngayon may mga perma, di ba? Yung mga tatak, yan ay mga tatak ng pag-aari. Yun. Tatak ng mga papel. Tatak ng mga titulo. Yun, tatak. Pag-aari tayo ng Diyos, tinatakan tayo. Tinatakan ang mga anak ng Diyos ng tatak ng banal na Espiritu. So the Holy Spirit is a seal of God's ownership. God owns us. God owns His church. Binili niya sila. Binili niya tayo. Binayaran niya. Inangkin niya tayong Kanya. Ginawa tayong mga anak. Adopted us. At tayo'y, ang mga anak ng Diyos ay tinatakan. May tatak. Kaya ang banal na Espiritu hindi naaalis nung sinanahan nung nabuhay tayo hanggang sa ating pagpapunta sa walang hanggang buhay. Meron ang tatak na sinasabing, akin ka. Kayo ay akin, sabi ng Panginoon, dahil kayo may mga tatak. Tinawag sila ni Juan na mga anak na maliliit. Pangalawa, mga mag-ari ng Diyos, ngayon tinatawag sila maliliit na mga anak. Sa 4:4 sabi niya, kayo ay sa Diyos mga maliliit na mga anak. Ang mga anak ng Diyos,
mga anak, pero ang banggit ni Juan maliliit kasi sila siguro mga bagong mga sumampalataya, bagong iglesia. At pinag-aralan natin dati yan, sila ay mga ah, bagong ah, nangabuhay mula sa kamatayan. Hindi natin alam kung ano ang mas bago sa kay Juan, 2 taon ba, 3 taon. Basta sinabi niya, kayo ay maliliit na mga anak. Binanggit niya yan sa 4:2 at binanggit din niya sa versikulo 4:4 pala ng 1 Juan, binanggit rin niya sa 2, versikulo 12 at 13. Binanggit din niya sa 5 sa katapusang versikulo. Yan ang binanggit niya, mga maliliit na mga anak. Huwag kayong sasamba ng mga Diyos-Diyos. Umalis kayo. Mga maliliit na mga anak, layuan nyo ang mga Diyos-Diyosan. Okay. Pangatlo, dinaig na nila ang mga kalaban ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos na katangian, pangatlo, ay dumaig sa mga kalaban ng Diyos. Sabi ni Juan, dinaig na ng mga anak ng Diyos ang kaniyang mga kalaban. Hindi pa naman natapos, di ba? Ang laban. Pero nung dinaig na ni Kristo ang kalaban, dahil siya man at hindi naman tayo ang gagawa sa tinatawag na pagsupil at pagtalo. Pagdaig sa kalaban, si Kristo. Si Kristo sa Biblia, matapos niyang ebanghelyo, sinabi nga na it is finished, tapos na. Sinabi pa nga ni Kristo isang bisis, nakita ko ang si Satanas na nahulog mula sa langit. Binanggit niya yan. Ngunit ang mga sinabi ni Jesus na nadaig niya ang sanlibutan, nadaig na natin ang sanlibutan. Paano ba nangyayari yan? No? Na ang mga antikristo, ang mga kaaway ni Kristo ay nadaig na ng mga Kristiyano. Una, sapagkat nananahan sa kanila ang banal na espiritu. Yan ang unang dahilan na sinabi ni Juan na madadaig natin at kayang-kaya natin sapagkat sabi niya sa 4, sa pangalawang sentence, sapagkat siya na nananahan sa inyo, siya na nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya na nasa sanlibutan. Di ba mas malakas ang kakampi natin kaysa Diablo. Ang Diablo ay naninira, ang banal na espiritu ay ating kasamang tagapagtanggol at nagbabantay at nagpapalakas at lahat ng bagay na dapat isagawa niya para sa atin. Sa pahayag naman ni Pablo sa 2:6 ng Episo, sinabi niya na ang mga Kristiyano ay nananalo na kadaig na sa kalaban dahil pinaupo na tayo, sabi niya, doon sa sangkalangitan. Dito pa tayo sa lupa, pinaupo na doon, kasama sa kanya sa paghahari. He has seated us with Him in the heaven realms in Christ Jesus. Pinaupo na. Alam niyo ang simbolo niyan? Reigning with Christ, paghahari kasama ni Kristo. Ibig sabihin yan, ang Diablo narito sa baba. Dati nang hindi pa tayo Kristiyano, ang Diablo sa taas, dito tayo sa ilalim. Ngayon, noong tayo ay naging Kristiyano, itinaas tayo. At sabing pinaupo doon sa kalangitan kasama kay Kristo, ang Diablo sa mababa na siya. Ang mga kalaban ng Diyos ay mababa sila. Sabihin naroon ang otoridad natin na tayo mananalo tayo sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ng kanyang bugtong na anak. Pwede nating paalisin, palayasin ang mga masasama. Diba? Nung si Kristo at kasama ang kanyang mga alagad ay nangaral, pinaalis nila. Pinaalis ni Kristo ang mga masasama na espiritu. At noong ang mga alagad niya ay nangaral at ipinadala niya, ganun din ang ginawa nila. Pinaalis nila sa salita ni Kristo, sa kanyang pangalan na gagawa nila. Yun.
nadadaig na ninyo ang kalaban sa sanlibutan. Yun na may kan Santiago sa 4:7 ng James. Sa Santiago 4:7. Pagpasakop kayo sa Diyos at salansangin ninyo ang dyablo at siya'y tatakas. Di ba? Pagsalansangin, pagsabihin, in Jesus' name, tatakas. Dahil dadaig natin dahil sa Espiritu ng Diyos na nakatira sa atin. Dapat tayo sa Diyos talagang totoo, kasi kung hindi sila alis. Di ba yung sa Biblia may 7 anak ni Seba na parang isang pare. Gaya nila si Pablo. Pinaalis nila ang mga espiritu, sila binalikan ng mga espiritu at sila ang winasak. Bakit hindi sila sa Diyos? Sila nagpapanggap lamang. Yan, nadaig na nila ang mga kalaban ng Diyos. Yan ang pangatlo na katangian ng mga anak ng Diyos. Taliwas sa mga kalaban ng Diyos. Pangapat, nakikinig sa Kanya ang mga nakakilala sa Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay pinapakinggan ng mga nakakilala sa Diyos. Ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos ay papakinggan ng ibang mga anak din ng Diyos. Kung may nakakilala sa Diyos na totoo, nakikinig sila sa mga anak ng Diyos. Sabihin, Kristiyano ng Amerika, makikinig sa mga Kristiyano ng Pilipinas. Taga-Pilipinas naman, makikinig sa mga Amerikano. Ang mga Pilipino na Kristiyano, pwedeng makikinig sa mga taga-Europa, taga-Inglaterra, taga-Germany. Nagkakaisa, sila'y nagkakasama at may isang pananampalataya, ayon sa Biblia. Piso 4:4 hanggang 6 nagsasabi, ang mga Kristiyano dahil nagkakaisa sa isang katawan, yan ang iglesia. May isang espiritu, isang pag-asa, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Panginoon at Diyos na suma sa lahat at Ama nating lahat. Yun, nakikinig ang mga nakakakilala sa Diyos dahil isa. Ang mga pag-aari ng Diyos ay nakikinig sa Diyos. Yan ang claim ni Kristo. Ang mga sa Diyos, nakikinig sa Diyos. O di kung ikaw ay sa Diyos, ako naman ay sa Diyos, naniniwala naman ako sa Diyos, kikinig ka sa akin, makikinig ako sa iyo. Magpapasakop tayo sa isa't isa. Kung mali ako at tama ka, pasakop ako sa iyo. Sa church, di ba? Kung ikaw ay pastor, pakinggan ka ng mga membro. Ang mga membro naman magsasabi sa pastor, makinig din ng pastor. Ang ibang mga pastor, makikinig sa ibang mga pastor kung magkasama sila ng pananampalataya. Tayo mga reform, makinig tayo sa ibang mga reform. Hindi tayo makikinig sa mga Armenians kasi iba ang kanilang paniwala. Nagkakaisa ang mga isa sa Panginoon. Panglima, sila'y umaayon sa espiritu ng katotohanan. Ayon kay Juan, ang ang mga sa Diyos at ang mga hindi sa Diyos, narito ang dalawang espiritu. Espiritu ng katotohanan at espiritu ng kamalian. Ang mga anak ng Diyos ay naroon sila umaayon sa espiritu ng katotohanan. Umaayon sa katotohanan. Umaayon mula sa mga katotohanan ni Kristo. Umaayon sa salita ng katotohanan sa Biblia. Katotohanan. Ang Biblia, si Kristo ay katotohanan. Naroon tayo, espiritu ng katotohanan. Munta tayo sa katapusan, sa pangatlo. Ang mga katangian ng mga kalaban ng Diyos. Ano bang mga kalaban ng Diyos? Pinanggit natin sila ang mga kaaway ng cross ni Kristo. Sila ang mga antikristo. Ano ang katangian nila? Sabi ni Juan, ayon dito sa 3 bersikulo. Una, sila ay makasanlibutan. Yan ang sabi ni Juan sa 4 verse 5. Sabi niya sa 5, sila ay sa sanlibutan. Sila ay pag-aari ng sanlibutan. Ang mga anak ng Diyos ay sila ay pag-aari ng Diyos. Ito namang mga kalaban ng Diyos, sila ay pag-aari ng Diyos. Hindi. Sila ay makasanlibutan. Sila ay sasanlibutan. Pag-aari sila ng sanlibutan.
At yan ang pahayag ni Juan. Sila ay nagsasalita patungkol sa sanlibutan. Sa 5, kaya nga nagsasalita sila tungkol sa sanlibutan. Pinakikinggan sila ng sanlibutan. Sasalita sila tungkol sa sanlibutan. Ang kanilang mga moralidad, makasanlibutan, ang paraan ng pamumuhay, pag-uugali, pag-iisip, damdamin, ang tama at mali na mga bagay, ayon sa sanlibutan, hindi ayon sa kasulatan, hindi ayon sa Diyos. Kahulugan ng buhay alang sa kanila ay hindi makadiyos. Sila ay nagsasalita patungkol sa sanlibutan. Ang kanilang pagtuturo, ang kanilang dapat sabihin ganito dapat ang gawin natin, ganito dapat ang sundin natin, ganito dapat ang aral natin, makasanlibutan. Kaya dapat alam natin, mga kapatid na Kristiyano, kung ano ang hindi makasanlibutan. Iyon ay sa Diyos. Ano pa? Sila'y pinakikinggan ng sanlibutan. Nagsasalita nga sila sa sanlibutan. Ang mga moralidad nila, ang kanilang tama o mali, ay makasanlibutan. Kahulugan ng buhay. Pinapakinggan sila. Nagkakaisa sila. Ang mga anak Diyos, pakinggan ng mga ibang anak ng Diyos na sumampalataya. Ito naman ang mga kabila naman ito, ang mga hindi sa Diyos, pinapakinggan din ng mga hindi sa Diyos. Nagkakaisa sila sa pananaw. Kung ano ang moralidad nila, pareha sila. Pinapakinggan sila. Hindi sila kumikilala sa Diyos. Ganun din ang mga nakikinig sa kanila. Hindi namin, okay lang sa amin yan. Tama yan. Sabi nila, tama. Nakikinig ang sanlibutan sa mga kalaban ng Diyos. Kasi makasanlibutan din sila, parehas ang kulay nila. Pangalawa, sila hindi nakikinig sa mga anak ng Diyos. Ay, ito ang sabi ni Juan, no? Sa 6, tayo ay sa Diyos, siya na nakikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Siya na hindi sa Diyos ay hindi nakikinig. Hindi nakikinig sa atin. So, yung mga makasanlibutan, hindi sila nakikinig sa Biblia. Hindi nila tanggapin ang mga aral ng Diyos. Hindi sila nakikinig sa mga payo, mga mali na, ang mga tama na aral. Ang kanilang aral na mali ay hindi nila gusto ang ating tama. Kasi sa isip nila tama sila. Tayo ay mali. Tingnan ninyo halimbawa yung makasanlibutan na batas ngayon ng gobyerno. Na pag pinalo yung bata, pwede kang tatawag sa silipuno at sabi, hulihin ninyo yung tatay kasi abuse yan, no? Mali yan. Ang Biblia nagsasabi sa libro ng Kawikaan na paluin ang bata kung siya'y loko, kung siya'y mali ang ginagawa. Hindi naman kastigo na paluin mo ng bakal, paluin mo ng 2x2. Napalo na tama lang na pasakitan ng puwit ng bata. Pero ayon sa sanlibutan, bawal. Pangaralan lang daw ng salita. Pero ang Biblia nagsasabi, papaluin. Yun, mali nga na pakikinig. Ang pinapakinggan nila ang sanlibutan, hindi sila nakikinig. Ang mga hindi anak ng Diyos, ang mga kalaban ng Diyos, ay hindi nakikinig sa mga anak ng Diyos o sa mga aral ng Diyos. Hindi umaayon sa makabibliang moralidad. Hindi sila umaayon sa tamang moralidad ayon sa Diyos. Pangatlo, sila'y umaayon sa espiritu ng kamalian. Tingnan nyo. Sabi ni Juan, dito malalaman natin ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Ang mga kalaban ng Diyos, doon sila sa kabila, espiritu ng kamalian. Alam nyo, maraming aral sa panahon ni Juan ang espiritu ng kamalian. Ang mga Gnostics. Gnostics kasi dito ang konteksto nila. Sabi niya, ang mga hindi kumikilala na si Kristo ay pumarito sa laman ay hindi sa Diyos. Ano yun? Gnosticism yun. Kasi sa isip ng mga Gnosticism, ang sa Diyos ay spiritual, espiritu lang, walang laman. Kasi kapag may laman, sabi nila, may katawan si Kristo, hindi sa Diyos. Hindi tama, mali yan na aral. Yun. Yan ang mga Gnostics. Kaya sabi ni Juan, si Kristo dapat pumarito sa laman. Pag hindi, Gnosticism, mali, hindi sa Diyos. Ganon. Halimbawa, sa ating
generation. Mayroong aral ni Darwin na tinatawag na evolution, the theory of evolution, nung pumunta siya sa isla ng Galapagos. No, nag-aaral siya ng mga hayop, ganito. Sinabi niya, ang tao ay mula sa unggoy, mga hayop na malaki galing sa maliliit. Isipin mo, galing tayo sa unggoy. Tingnan mo nga yung gorilla, tingnan mo nga yung orangutan. Manalamin ka nga. At tingnan nyo kung ganun ba ang ating itsura. Di ba? Hindi tayo unggoy. Sabi ng Biblia, ang hayop ay hayop. Ginawa ng Diyos ang hayop na hayop. Ang tao ay ginawa niya ayon sa kanyang pagmumukha. Kawangis tayo ng Diyos. Ganon. Animals are animals, made in their own kind, while men, people, human beings, man is made in the likeness of God. Sila ay umaayon sa espiritu ng kamalian. Ang teorya ni Karl Marx, alam niyo, hindi lang si Darwin sinabi na galing sa unggoy. Si Karl Marx naman, sinasabi ng langit ay utopia. Utopia, alam yung utopia, yung doon na ay walang mali. Kaya kakatakot naman ang doktrina ni Karl Marx. Walang Diyos. Yung spiritual daw, walang relihiyon, dapat mali yan. Ang tao dapat daw ay tama siya dati, kinuha ng mga mayayaman yung may pera at sa kahirap ng pag-iisip ng tao, gumawa siya ng Diyos daw sa kanyang isip na tulungan siya. Wala daw, walang material lahat, walang spiritual, sabi ni Karl Marx. At ang langit ay kung kunin na natin at patayin ang mga loko at ang mga burswa, ang mga mayayaman, tayo na ay pupunta sa utopia. Tingnan ninyo itong libro ni Karl Marx na Das Kapital, nakakatakot. Mali. At mismo ang Russia, nung kasama siya sa tinatawag na Union of Soviet Socialist Republic, winasak kasi hindi tama ang aral ni Karl Marx. Tinapon. LGBT. Itong LGBT nga, di ba? Tungkol sa mga tomboy, mga bakla. May mga pastor pa nga nakipagdebate na mali daw tayo. Kakatakot na ito ng mga pag-aayon sa kamalian. Ang mga kalaban at katangian ng hindi sa Diyos, mga kaaway ng Diyos. Tayo ay sa Diyos, sila ay hindi. Ito mga kapatid, ang ating aral, balikan ninyo. Tingnan ninyo isa-isahin muli. Yan ang katangian ng mga taga-Berea. Ang mga aral ni Pablo, binalik nilang aralin. Ganon dapat tayo. Tingnan natin ang mga aral ni Pastor Lapis. Tingnan sa Biblia. Balikan natin kasi medyo mabilis na pagkasabi. Hindi naman kasi mayroong mga kopya na iiwan sa inyo. Salamat sa inyong mga komento. Patuloy kayong gusto kong marinig doon sa ating chat na may naaral kayo. Pwede kayo magtanong. Pwede kayo magdagdag. Pasensya na dahil hindi na ako nakapagbigay ng mahaba na summary. Gusto kong ulitin. Nung nagkasakit kasi ako nitong mga iba't ibang kalipas na araw, medyo naghihina ang aking pag-iisip. Panalangin nyo na lalakas pa muli. We are publishing our Cebuano New Testament. Marami ang akong ginagawa. Pinapublish ko ang New Testament na King James Version sa Cebuano. At may ginagawa din tayong Christian Lessons of the Christian Life or Manual of the Christian Life sa Cebuano at sa Tagalog. At sama natin ang English na anay magawa at matapos. Papasok pa tayo sa Old Testament kung may panahon pa ang ibigay ng Diyos sa akin, naway pagpalain tayo. Kaya ito ang ating aral, ang mga anak ng Diyos laban sa mga kalaban ng Diyos. Tinignan natin ang kalaban ng Diyos na Antikristo. At tinignan natin ang mga katangian ng mga anak ng Diyos na salungat o sabihin natin taliwas sa mga kalaban ng Diyos. Dinaig nila ang sanlibutan, nakikinig sa kanila ang mga sa Diyos,
sila'y umaayon sa espiritu ng katotohanan. Yun namang sa kabila, sila'y makasanlibutan, sila'y hindi nakikinig sa mga anak ng Diyos o sa Biblia o sa Diyos. Sila'y umaayon sa espiritu ng kamalian. Naway, tayo nga na mga anak ng Diyos ay ganito ang ating katangian na tayo'y makikinig sa isa't isa at tayo'y titibay at lalakas at ating itakwil ang lahat ng mga paraan ng hindi sa Diyos dahil tayo ay naroon sa espiritu ng katotohanan at hindi sa espiritu ng kamalian. We are in the spirit of truth and we are never in the spirit of error. Tayo manalangin. Purihin ka man namin Diyos sa inyong mga aral. Samahan niyo kami patuloy sa mga pag-unawa ng tama sa inyong mga salita. Pagpalain niyo ang inyong katotohanan sa aming buhay. Naway kami nga na pag-aari niyo na pinananahanan ng inyong espiritu na tatak sa aming buhay na kami inyong pag-aari. Patuloy kaming mamuhay na mga tunay na mga anak ng Diyos, nakikinig sa isa't isa, ngunit nakikinig kami sa inyo na katotohanan. At kami nga ay sa inyong kapangyarihan at sa inyong espiritu na daig na namin at madadaig namin tuloy ang lahat ng nakikipag-away sa katotohanan at sa aming Panginoon. Puri nawa at patuloy na sasambahin, dakilain ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa isa na namang aral at naway marinig at mabasa natin ang inyong mga komento, chat sa ating messenger. God bless you in Jesus' name.